Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. So ngayon, anong napatunayan dito? Ang nakita ko mga kabunyog na napatunayan sa elections na yan, sa Antipolo, yung special elections na yan, ang napatunayan dyan isang bagay. Una, wala talagang persa si Sara na malakas. Ano lang yun? Ha? Ano yun? Social media hype. Kumbaga, minamind conditioning lang nila ang taong bayan ng mga DDS na si Sara ay malakas sa survey. Ngayon nga, may pinapalabas sila sa survey daw, 48% si Sara. 48% daw si Sara, si Leni Robredo, sila, ang layo, sila Risa. Oh, kahit i-combine pa daw yung, yung iba, ang nandun si Sara, ay si Leni, si Jun Vic Rimulya, si Romualdez, at saka si, Risa, talo daw ni Sara. Mayroong ganun mayroong ganun pinapalabas sila. Si Sara Duterte daw 48%. Ganun Ganun yung kanilang pinapalabas. Si Sara Duterte daw ganun, malakas. Sa social media ay sa survey, lamang na lamang si Sara kahit papagsama-samahin yung mga kalaban niya. Kasi pinagmamalaki ng mga DDS yun. Sabi sa akin, Enzo Recto, wag ka na. Si Sara Duterte, 48%. Yun yung sabi nila. Malakas si Sara. Ganyan din yung ginawa nila dyan kay Yaga Sa survey nila kay Sara, ay kay Yaga, sabi dito, Red Yaga, 78%. Ako, 20%. Others, 2%. Ngayon, ang kinalabasan sa actual, wala. Kaya ang isang napatunayan dito, yung mga survey-survey na yan, wala. Mind conditioning. Ginagamit nila yung survey para palabasin na si Sara ay napakalakas. Katulad din ng ginawa dito kay Red Yaga. Sa survey nilang linabas, sabi dito, partial and unofficial survey results. March 11, 2026, para sa congressman, 2nd District ng Antipolo, Red Yaga, 78%. Kung ako, 20%. Others, 2%. Wala. Tapos ang kinalabasan sa actual, 60,000 si Ako, 12,000 lang si Yaga. Yan yung malinaw. Yung mga survey wala. Mga kabunyog. Yung mga survey ay wala. Hindi hindi totoo. Pangalawa, ang isa pang napatunayan dito, hindi ganun kalakas si Sara. Yung sinasabing kapag inangat, itinaas ni Sara yung kamay mo, di ba yun yung panakot nila sa mga kongresista? Sabi ng mga DDS, sige, bumoto kayo sa impeachment ni Sara. Kayong mga kongresista, pag bumoto kayo sa impeachment ni Sara, mananalo si Sara sa 2028. Ang lakas-lakas ni Sara ngayon. Bahala kayo. Tingnan nyo, pinatunayan sa Antipolo. Grabe yung ginawa ng mga DDS laban kay Ako. Nanalo pa rin si Ako. Ang layo dun sa kandidato nila. Kaya yung mga na yan, yung mga survey na yan, wala yan. Wala, hindi totoo. Kaya yung parang nangyayari mind conditioning mind conditioning. At isa pang patunay na wala naman yan si Sara. Sumakay nga lang sa bus si Leni Robredo. Sumakay lang sa bus nataranta na ang mga DDS. Si Harry Roque, inisyuhan na. Sabi ni Harry Roque sa post ni Harry Roque, ay dapat kung sumakay ka dyan sa bus, totoo yan. Dapat ang nag-take ng litrato niyan, hindi staff mo. Dapat ordinaryong tao. Yun ganon. Imagine niyo, nagsumakay lang sa bus si Leni Robredo, nagkagulo na ang mga DDS. Anong ibig sabihin niya? Ang ibig sabihin niyan, wala. Talaga? Peke yung na yan, fake news na naman yan, yung mga survey nila na yan, malakas daw si Sara. Hindi pa nga nagdideklara si Leni Robredo na tatakbo sumakay lang ng bus, nataranta na ang mga Duterte. Hindi na nyo. Imagine niyo yung imagine niyo, sumakay si Leni Robredo ng bus, si Roque, binira na si Leni. Saka si Leni ngayon, hindi na pumapayag na hindi na ganun-ganunin na lang. Dati si Leni, ayaw niyang sumasagot sa mga ganyan.
Ang sabi lagi ni Lenny niyan, mga trolls naman yan, saka mga bayaran ng Duterte, hindi naman yan. Matalino ang mga Pilipino, sabi ni Lenny. Ayaw niyang sumagot. Ngayon, hindi. Sinagot ni Lenny Robredo. Sabi ni Lenny Robredo, hindi ko staff ang kumuha ng picture na yan. Chairman ng SK, si Marlon Castillo, sabi niya, pinangalanan niya pa. Hinatid niya yung nanay niya dahil papunta ng Manila, nandun sa terminal ng bus sa Naga. Nakita ako, pinicturan. Hindi ko nga alam na pinicturan ako. Kaya yung sinasabi daw ni Roque na, ano yon? Ang sabi ni Roque, staff ni Lenny ang nagkuha noon, hindi. Kaya itong mga kabunyog, ang na-reveal dito, yung sinasabing malakas si Sara, wala. Yung sinasabing malakas ang Duterte, wala. At least sa kaso ng Antipolo, yung elections na to. Kaya kahit elections pa lang yan sa Antipolo, parang naging barometro, pwedeng tiningnan na doon yung lakas ni Sara at yung lakas ng kalaban ni Sara. Kaya yung mga itong mga nangyayaring ito, lumalabas, yung 48% na sinasabing Sara Duterte, ampaw yun. Ampaw yun. Ganito yan malakas ka, nagkiklaim kang malakas ka, ikaw pa lang yung nagdideklara. Ay paano na pag nagdeklara na yung kandidatong kalaban niya? Paano pag yung lahat ng kalaban niya nagkaisa na, ay di lalong wala na? Di ba? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Kaya lang naman sinasabing malakas si Sara kasi siya pa lang naman ang nagdideklara. Pangalawa, hindi pa naman talaga nabubuo yung alyansa. Pero kapag nagdeklara na yung makakalaban niya, halimbawa nagdeklara na si Lenny, pagkatapos nabuo na yung alyansa ng lahat ng persang laban kay Sara, wala na yan. Ngayon pa nga lang, nakita na sa eleksyon sa Antipolo, napahiya sila dun. Mga kabunyog, grabing kahihiya ng mga Duterte dun sa eleksyon sa Antipolo. Tudo-tudo sila ng suporta doon sa Red Llaga, yung kandidatong DDS. Ang nakuhang boto, 12,000. Tapos yung kandidato ng administrasyon, si Philip Ako, 60,000. Lampaso. Ang pinapalabas nila, dinaya daw. So, pag natalo ka naman, sasabihin, dinaya. Alam nyo, mga kabunyog, mga kababayan, pag natalo, talo. Ako nga, ang party list namin, talo wala. Hindi ko sinabing dinaya ang bunyog. Di ba? Hindi ko sinasabing dinaya ang bunyog. Ay paano magagawa natin? Karamihan ng butante, hindi pa naman sa bunyog Di ba? Narinig nyo ba akong nag-claim na dinaya ang bunyog nung talo? Hindi. Anyway, mga kabunyog, mga kabayan, ang maganda dito, at least nakikita na natin. Hindi totoo yung kiniklaim ng mga DDS na napakalakas nila. Anong sabi ni Panelo? Napanood ko si Salvador Panelo. Destined na si Sara na siya ang susunod na presidente ng Pilipinas. Sige nga. Sige nga. Dito pa lang endorsement na ito ni Sara. Talo. Kaya wala yun. Mga kabunyog, mga kabayan. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.